Sa loob ng 5 taon, ang ganoong lalaking tinawag kong asawa ay lumuhod sa aking paanan habang humihingi ng tawad sa gitna ng ulan. Ang kanyang mapagpanggap na kabit ay nakagapos na sa sarili nitong mga kasinungalingan at nakaharap sa rehas ng katotohanan. Pinanood ko silang mawasak habang hawak ko ang bilyong-pisong kontrata na kinuha ko mula sa kanilang mga maruruming kamay. Noong araw na akala nila ay katapusan ko na. Doon pala nagsisimula ang paghahari ng isang babaeng tinanggihan nila. Ang malaking salamin sa loob ng silid ay nagpapakita ng isang babaeng mistulang estatwa sa katatagan habang inaayos ang tupi ng kanyang terno. Sa kabilang bahagi ng makapal na dingding, umaalingaw-ngaw ang tawanan ng mga bisitang dumalo para sa binyag at pagdiriwang ng aking anak. Ngunit ang mga tinig na nagmula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library ang bumasag sa kapayapaan ng silid. Hayaan mo, Tant. Pagkatapos ng binyag, ilalabas natin ang mga peking resibo. Maniniwala si Mama na ninanakawan siya ng probinsyanang iyan sa mga pondo ng hotel. Sigurado ka ba? Baka kapag umiyak na siya ay lumambot na naman ang puso mo. Kailanman ay hindi ko minahal ang babaeng iyon. Isang kasangkapan lang siya para makuha ang tiwala ni Mama. Ikaw lang, Bianca, ang tanging reyna sa buhay ko at sa kumpanyang ito. Nanatiling nakatitig ang aking mga mata sa sariling refleksyon sa salamin. Walang luhang pumatak. Walang panginginig sa aking mga daliri. Ang bawat salita ni Rafael ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng aming pagsasama. Ngunit sa halip na sakit, isang nakakamatay na lamig ang bumalot sa aking pagkatao. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay ng init sa aking dibdib ay biglang naging yelo. Isang marahas na katok ang nagmula sa pintuan ng aking silid. Ang kasambahay na si Rosa ay hinihingal na pumasok. Mama Lona, pinapatawag na po kayo ni Doña Carmen. Magsisimula na raw po ang seremonya. Nakakahiya po sa mga board members na kanina pa naghihintay. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, dinampot ko ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Mabilis kong pinindot ang record button sa isang application na lihim kong itinago sa loob ng mga folder. Marahang bumukas ang pinto ng library at lumabas doon si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng pagpapanggap na pag-aalala. Bakit narito ka pa? Ang tagal mo, Alona, ang pangit tingnan sa mga bisita na ang asawa ko ay nagpapakabebe sa loob ng kwarto habang ang lahat ay naghihintay. Asik ni Rafael habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ko. Tumingin siya sa akin na tila isa lamang akong mantsa sa kanyang malinis na suit. Inaayos ko lang ang aking sarili, Rafael. Gusto ko kasing maging perpekto ang lahat para sa sorpresang inihanda ko para sa iyo at kay Bianca mamaya. Mahinahon kong sagot. Ang boses ko ay kasing patag ng sementeryo sa hating gabi. Walang emotion. Walang pahiwatig ng bagyong namumuo sa aking loob. Kumunot ang noo ni Rafael. Halatang nairita sa aking katahimikan. Anong sorpresa? Huwag kang gagawa ng anumang katangahan na ikakahiya ng pamilya de Salva. Alam mo namang mainit ang mata ni Mama sa'yo dahil sa mga nawawalang pondo sa accounting. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahang inayos ang kanyang kurbata na tila isang mapagmahal na asawa. Naamoy ko sa kanyang leeg ang pabango ni Bianca, isang matamis at nakakasulasok na amoy ng pagtataksil. Huwag kang mag-alala, mahal. Magugustuhan ninyo ang regalo ko. Ito ang magpapalaya sa ating lahat mula sa mga kasinungalingang ito. Iniiwas ko ang aking tingin at dinampot ang langhua na gagamitin para sa seremonya. Sa ilalim ng mga puting rosas, maingat kong isiningit ang recorder na kanina pa aktibo. Binuhat ko ang aking anak mula sa kanyang kuna. Ang munting anghel na ito ang tanging dahilan kung bakit hindi ko sinunog ang bahay na ito sa sandaling narinig ko ang kanilang pagtataksil. Paglabas namin sa grand hallway, sinalubong kami ng flash ng mga camera at ang mapanuring tingin ng mga alta de sosyedad ng Maynila. Sa gitna ng karamihan, nakita ko si Bianca na nakasuot ng pulang damit. Isang matalim na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi habang nakikipag-usap kay Doña Carmen. Narito na ang ina ng kumpanya, anunsyo ng MC sa mikropono. Ngunit bago ang lahat, may mahalagang anunsyo ang ating vice-presidente na si Rafael de Salva tungkol sa kinabukasan ng ating mga hotel. Tumingin sa akin si Rafael. Isang mapang-uyam na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi bago siya humakbang patungo sa podium. Alam ko ang mangyayari. Ilalabas na nila ang mga peking ebidensya.
Ipapahiya nila ako sa harap ng lahat upang magkaroon sila ng dahilan na palayasin ako ng walang kahit isang sentimo. Ngunit habang hawak ko ang langhwa, naramdaman ko ang bigat ng isang maliit na remote control sa loob ng aking bulsa. Isang pindot ko lang. Ang sound system ng buong ballroom ay maglalabas ng ibang audio, hindi ang talumpati ni Rafael, kundi ang maruming usapan nila ni Bianca sa loob ng library kanina. Habang nagsisimulang magsalita si Rafael tungkol sa integridad at katapatan. Dahan-dahan kong inilapag ang aking anak sa mga bisig ng kanyang yaya at humakbang patungo sa gilid ng entablado. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya, ngunit ang aking mga mata ay nakatuon sa pagkakataong wawasak sa kanya. Bago ang lahat, sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Gusto kong malaman ng lahat ang tungkol sa katotohanang matagal nang itinatago ng aking asawa. Si Alona, huminga ako ng malalim. Ang lamig sa aking puso ay naging isang matalim na talim. Sige, Rafael, ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga. Tumayo si Rafael sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pighati habang iwinawagayway ang ilang piraso ng papel. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila laso na dahan-dahang kumakalat sa malawak na ballroom ng mga De Salva. Nais ko sanang maging masaya ang araw na ito. Pagsisimula ni Rafael, ang boses ay sadyang pinalungkot para makuha ang simpatsya ng mga bisita. Ngunit hindi ko na kayang sikmuraan ang panlolokong ginagawa ng sarili kong asawa. Ang mga hawak kong dokumento ay nagpapatunay na si Alona ay naglilipat ng pondo mula sa ating mga hotel patungo sa isang pribadong account sa Cebu. Ninanakawan niya ang pamilyang tumanggap sa kanya ng buong puso. Isang malakas na bulungan ang bumalot sa silid. Ang mga mapanghusgang tingin ng mga kamag-anak at business partners ay sabay-sabay na bumaon sa aking balat. Si Bianca, na nakatayo sa tabi ni Doña Carmen, ay nagkunwaring nagulat at tinakpan ang kanyang bibig, ngunit nakita ko ang tagumpay sa kanyang nanlilisik na mga mata. Wala ka bang sasabihin, Alona? Tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad na kayang magpatigil sa pag-ikot ng mundo. Ang pagnanakaw sa kumpanya ay hindi lamang krimen. Ito ay isang malaking kahihiyan sa aming pangalan. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Ang aking mga kamay ay dahan-dahang pumasok sa bulsa ng aking terno at pinindot ang maliit na button. Sa isang saglit, ang buong sound system ng ballroom ay nakaranas ng sandaling katahimikan bago ito pinalitan ng isang pamilyar na boses na galing sa mga speaker. Hayaan mo, pagkatapos ng binyag, ilalabas natin ang mga peking resibo. Maniniwala si Mama na ninanakawan siya ng probinsyanang iyan, tao. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng kumpiyansa ay biglang namutla. Tila nawalan ng dugo. Ang mga bisita ay napatigil sa paghinga. Ang bawat mura at plano ng pagtataksil nila ni Bianca ay narinig ng lahat. Malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Kailanman ay hindi ko minahal ang babaeng iyon. Isang kasangkapan lang siya para makuha ang tiwala ni Mama. Ikaw lang, Bianca, ang tanging reyna sa buhay ko. Natapos ang recording sa tunog ng kanilang paghalik. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa buong ballroom. Tumingin ako kay Rafael na ngayon ay tila isang basang sisiw na hindi makapagsalita. Ang mga papel na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Iyan ba ang katotohanang sinasabi mo? Rafael, tanong ko sa kanya. Ang boses ko ay kalmado ngunit sapat na para magdala ng takot. Ang mga dokumentong hawak mo ay kasing peke ng pagmamahal mo sa akin at sa pamilyang ito. Bago pa man makasagot si Rafael, mabilis na humakbang si Doña Carmen patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa sahig ay tila isang martilyo ng hustisya. Sa isang iglap, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rafael. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng isang matalim na tunog na yumanig sa lahat ng naroroon. Wala kang kwentang anak! Sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Ginamit mo ang pangalan ko para sa iyong maruming gawain. Mula sa sandaling ito, tinatanggalan kita ng lahat ng karapatan sa pamilyang ito at sa kumpanya. Lumayas ka sa paningin ko bago ko pa makalimutang dugo kita. Mama, sandali sinisiraan lang ako ng babaeng yan. Pagmamakaawa ni Rafael
habang nakahawak sa kanyang namumulang pisngi. Ngunit bago pa siya makalapit, hinarang na siya ng mga security guard sa isang senyas lang ng matanda. Si Bianca ay pilit na sumiksik sa gilid, sinusubukang maglaho sa karamihan, ngunit hindi ko siya hinayaang makatakas. Lumapit ako sa kanya. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang nanginginig na anyo. Ang pulang damit mo ay bagay sa dugo ng kataksilan mo, Bianca? Mahina kong bulong sa kanya. Sapat lang para siya ang makarinig. Huwag kang mag-alala. Hindi lang kahihiyan ang ibibigay ko sa iyo. Sisiguraduhin kong ang bawat tsentavo na kinuha mo ay babayaran mo ng iyong kalayaan. Dahan-dahan kong hinubad ang aking singsing na may malaking diamante ang simbolo ng aking pagkakakulong sa kasinungalingan ni Rafael. Lumakad ako patungo sa mesa kung saan naroon ang baso ng mamahaling wine ni Rafael. Binitawan ko ang singsing at pinanood itong lumubog sa pulang likido. Keep the change, Rafael. Hindi ko kailangan ng anumang galing sa iyo. Sabi ko nang walang bakas ng emosyon. Kinuha ko ang aking anak mula sa yaya at nagsimulang maglakad palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang ko ay tila paglaya mula sa isang mabigat na tanikala. Ngunit bago ko tuluyang marating ang pintuan, biglang humarang si Bianca sa aking daraanan. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang takot, kundi puno ng isang masamang balak. Akala mo ba ay tapos na ang lahat? Alona, bulong niya. Ang kanyang tinig ay parang ahas na sumasitsit sa aking tainga. Nakamit mo ang iyong munting tagumpay ngayon, ngunit hindi mo alam kung anong lason ang matagal ko nang itinanim sa kape ni Doña Carmen bago pa magsimula ang binyag. Bukas na bukas, ikaw ang sisisihin ng lahat sa kanyang pagkamatay. May mga ebidensya na akong naihanda na magpapatunay na nilalason mo ang iyong biyenan. Napatigil ako sa paglalakad. Tumingin ako sa paligid at nakita ko si Doña Carmen na dahan-dahang napapahawak sa kanyang dibdib habang pilit na humihinga ng malalim. Ang bawat mata ay nakatuon pa rin sa iskandalo ni Rafael. Walang nakapansin sa unti-unting pamumutla ng matanda. Ang malawak na ballroom na kanina ay puno ng musika at tawanan ay biglang nabalot ng kaguluhan. Ang katawan ni Doña Carmen ay dahan-dahang nanghina hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagtama sa matigas na marmol ay sapat na upang makuha ang atensyon ng lahat. Ngunit bago pa man makalapit ang sinuman, mabilis na sumigaw si Bianca ng may kasamang peking panginginig sa boses. Ang juice ang iniinom ni Doña Carmen. Nakita ko si Alona na may inilagay doon. Bago magsimula ang programa, turo ni Bianca habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Tumawag kayo ng pulis. Dinalason niya ang biyenan niya dahil sa galit. Tumingin sa akin ang mga bisita ng may halong takot at pagkamuhi. Ang bawat bulungan ay tila mga palaso na nakatutok sa aking direksyon. Ngunit sa halip na mangatog ang aking mga tuhod, nanatili akong nakatayo sa tabi ng aking anak. Ang aking isip ay mabilis na nagtatrabaho. Tinitimbang ang bawat hakbang na tila isang laro ng chess. Rafael, gawin mo ang nararapat. Iligtas mo ang iyong ina mula sa mamamatay taong iyan. Patuloy na pagsigaw ni Bianca. Sinusubukang sulutin ang pagkakataon upang makuha muli ang loob ng pamilya. Lumapit sa akin si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Itinaas niya ang kanyang kamay. Tila may balak na saktan ako. Ngunit bago pa man ito dumapo sa aking mukha, hinuli ko ang kanyang braso. Ang aking pagkakahawak ay mahigpit at matatag. Sapat na upang makita niya ang kawalan ng takot sa aking mga mata. Huwag mong subukan, Rafael. Ang kamay na iyan ay masyadong marumi para humawak sa akin. Ang aking tinig ay parang yelo na bumabaon sa kanyang pandinig. Binitiwan ko ang kanyang braso nang may pandidiri. Lumingon ako sa mga security guard na papalapit na sa akin. Bago ninyo ako hawakan, tingnan ninyo ang bag ni Bianca. Doon ninyo makikita ang maliit na sisidlan ng digitalis. Ang gamot na ginamit niya para palabasin na inaatake sa puso si Doña Carmen. At huwag ninyong kalimutang suriin ang CCTV sa gilid ng buffet table 10 minuto bago ang binyag. Makikita ninyo ang reyna ninyo na nagbubuhos ng pulbos sa baso ng matanda. Namutla si Bianca. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at sa mga gwardya. Nagsisinungaling siya, gawa-gawa lang niya ang lahat ng iyan. Meron akong kopya ng video sa aking cellphone. Bianca, ipinadala ko na ito sa abogado ni Doña Carmen bago pa man ako lumabas ng kwarto ko kanina. Sabi ko nang may kasamang tipid ng ngiti.
Ang aking pagiging handa ay ang aking pinakamalakas na sandata. Hindi mo ako mapapabagsak sa mga mumurahing script na ganyan. Sa gitna ng tensyon, dumating ang mga medical responders at mabilis na kinuha si Doña Carmen. Sa isang sandali, nagtagpo ang aming mga mata bago siya tuluyang isakay sa stretcher. Isang bahagyang pagtango ang ibinigay niya sa akin, isang senyas ng pasasalamat at pagkilala na alam niyang ako lang ang may kakayahang magligtas sa kanya. Alona, sandali, hindi mo maaaring iwan ang lahat ng ito. Sigaw ni Rafael habang papalayo ako. Asawa kita, saan ka pupunta? Humarap ako sa kanya sa huling pagkakataon. Ang ulan sa labas ng mansyon ay nagsisimula ng bumuhos. Ang bawat patak nito ay tila naglilinis sa dumi ng nakaraan. Mula sa araw na ito, Rafael, ang tanging ugnayan na mayroon tayo ay ang batang hawak ko. Wala akong kukunin sa yaman ninyo. Wala akong kukunin sa pamilyang ito. Aalis akong bitbit ang aking dangal. Isang bagay na kailanman ay hindi mo magkakaroon. Naglakad ako palabas ng mansyon. Bitbit ang aking sanggol na mahimbing na natutulog. Hindi ko nilingon ang marangyang buhay na tinalikuran ko. Sa bawat hakbang sa basang damo, nararamdaman ko ang pagbigat ng responsibilidad, ngunit ang paggaan ng aking kalooban. Pagdating ko sa madilim na bentaw patungo sa Cebu, sinalubong ako ng malakas na hangin at ang amoy ng dagat. Ang bawat alon na humahampas sa gilid ng pantalan ay tila isang paanyaya sa isang bagong simula. Sa gitna ng kadiliman, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa aking harapan. Bumukas ang pinto nito at isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang bumaba. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Sa ilalim ng malamig na ulan, iniabot niya sa akin ang isang payong. Naghihintay na ang iyong flight, Mrs. Puam. De Salva, sabi niya sa isang malalim na boses. O mas tamang tawagin kang Miss Alona ngayon. Ang iyong mga investment sa Cebu ay nangangailangan na ng iyong atensyon. Napatingin ako sa kanya ng may pagtataka. Sino ka? At paano mo nalaman ang tungkol sa aking mga plano? Ngumiti ang lalaki, isang ngiti na puno ng misteryo. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay kung sino ka sa susunod na 5 taon. Ang huling bilin ni Doña Carmen sa akin ay siguraduhing makakarating ka ng ligtas sa iyong bagong kaharian. Ngunit may isang kondisyon, huwag mo siyang hahayaang mamatay sa loob ng ospital na iyon hanggang sa makuha mo ang lahat ng nararapat para sa iyo. Sumakay ako sa sasakyan nang walang pag-aalinlangan. Habang papalayo kami sa Maynila, tiningnan ko ang huling sulyap ng liwanag mula sa mansyon ng mga De Salva. Hindi ito ang wakas. Ito ang simula ng aking pagbabalik bilang isang bagyo na wawasak sa lahat ng humarang sa aking daan. Ang mainit na hangin ng Cebu na may halong amoy ng asin at dagat ang sumalubong sa akin pagbaba ng sasakyan. Wala na ang marangyang terno. Wala na ang mga mamahaling alahas na dati ay tila mga tanikalang bumibigat sa aking leeg. Sa suot na simpleng bestidang bulak at tsinelas, binuhat ko ang aking anak patungo sa isang maliit at tila napabayaan ng bahay tuluyan sa gilid ng dalampasigan. Ang Sea Breeze Inn ay malayo sa karangyaan ng mga De Salva, ngunit dito ko naramdaman ang tunay na kalayaan. Sa loob ng ilang buwan, ang bawat sentimetro ng aking katawan ay nakaramdam ng pagod. Mula sa paglilinis ng mga kwarto hanggang sa pag-aayos ng mga sira-sirang tubo, ako mismo ang gumawa ng lahat. Ngunit sa gabi, kapag ang lahat ay mahimbing na ang tulog, ang aking isip ay hindi nagpapahinga. Sa harap ng isang lumang computer, sinusuri ko ang bawat galaw ng merkado sa Cebu. Nakita ko ang isang bagay na hindi nakikita ng iba, ang mga nakatagong hiyas ng mga kalapit na isla na maaaring maging sentro ng bagong turismo. Isang hapon, habang abala ako sa pagtutuos ng mga bayarin sa maliit na counter, isang pamilyar na anino ang humarang sa liwanag ng araw mula sa pintuan. Tumingala ako at nakita ang isang lalaking may pagkakahawig kay Rafael. Ngunit mas malalim ang tingin at mas seryoso ang anyo. Si Marco, ang bunsong kapatid ni Rafael. Alona Analda. Simula niya. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Matagal kitang hinanap, bakit dito ka nakatira? Ang kumpanya. Si Mama kailangan ka nila. Hindi ko binitiwan ang ballpen na hawak ko. Hindi ako kailangan ng mga De Salva, Marco. Ang kailangan nila ay ang aking talino para pagtakpan ang mga pagkakamali ng kapatid mo. At ang buhay na iyon ay tinapos ko na noong gabi ng binyag.
Naglapag si Marco ng isang makapal na sobre sa ibabaw ng counter. Utang na loob ko ito sa iyo. Nalaman ko ang ginawa ni na Rafael at Bianca. Ito ay maliit na halaga mula sa sarili kong ipon. Gamitin mo ito para sa bata. Tiningnan ko ang sobre ng walang anumang pagnanasa. Sa mundong iniwan ko, ang pera ay sandata ng pagmamanipula. Dito, ang bawat pisong hawak ko ay galing sa sarili kong pawis. Kunin mo ang sobreng iyan, Marco. Hindi ko kailangan ng limos mula sa isang desalva. Kung gusto mo talagang makatulong, sabihin mo sa iyong kapatid na huwag siyang magtatangkang tumapak sa lupang ito dahil baka hindi ko matansya ang galit na itinatago ko. Ngunit Alona, ang balita ay bibilihin ng isang malaking grupo mula sa Japan ang buong baybaying ito, babala ni Marco. Gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para paalisin ang mga maliliit na negosyo tulad nito. Wala kang laban sa kanila. Isang manipis na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Iyan ang akala mo, Marco. Ngunit nakakalimutan mo kung sino ang nagpatakbo ng mga hotel ninyo sa loob ng 5 taon. Hindi ako biktima rito. Ako ang bagyo na hindi nila inaasahan. Pag-alis ni Marco, mabilis kong inayos ang aking mga dokumento. Isang itim na van ang huminto sa tapat ng inn. Bumaba ang 3 lalaking Hapones na nakasuot ng formal na business suits. Kasama ang kanilang interpreter. Sila ang mga kinatawan ng Saito Group, ang higanting kumpanya na balak sumakop sa Cebu. Sa loob ng maliit at mainit na opisina ng inn, nagsimula ang pag-uusap. Mrs. De Salva, simula ng interpreter matapos ang ilang minuto ng negosasyon. Ang aming mga kliyente ay handang bayaran ang lupang ito sa halagang doble sa kasalukuyang presyo. Gusto naming lisanin ninyo ang lugar na ito sa loob ng 30 araw. Dahan-dahan kong inilapag ang aking baso ng tubig sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng baso sa kahoy ay tila isang hudyat ng digmaan. Sabihin mo sa kanila na hindi ko ibinebenta ang Seabreeze Inn, ngunit mayroon akong mas magandang alok. Kumuha ako ng isang asul na folder mula sa ilalim ng mesa at inilatag ito sa harap nila. Ito ang blueprint para sa isang eco-luxury resort na gagamit ng mga isla sa paligid. Ang Seabreeze Inn ang magsisilbing pangunahing gateway at management hub. Hindi ninyo kailangang bumili ng lupa. Ang kailangan ninyo ay isang kasosyo na nakakakilala sa bawat galaw ng lokal na pamahalaan at may hawak na ng mga environmental permits. Nagulat ang interpreter at mabilis na isinalin ang aking sinabi. Ang pinuno ng mga Hapones ay tiningnan ako ng matagal. Tila sinusukat ang aking katapangan. Bakit namin kayo pakikinggan? Tanong ng pinuno sa wikang Ingles. Ang kanyang boses ay puno ng pagduda. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Dahil sa loob ng 10 minuto, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ang orihinal ninyong plano ay babagsak sa loob lamang ng 1 taon dahil sa maling pagtataya sa daloy ng tubig sa baybayin. At dahil ako lang ang tanging tao sa Cebu na may hawak ng solusyon para rito. Isang matinding katahimikan ang namayani sa silid. Sa labas, narinig ko ang mahinang iyak ng aking anak na agad ding napalitan ng tawa habang nilalaro ng kasambahay. Hinawakan ko ang aking ballpen ng mahigpit. Ito ang aking pagkakataon. Matapos ang mahabang paliwanag, tumayo ang pinuno ng Saito Group. Hindi siya kumuha ng tseke. Sa halip, inilahad niya ang kanyang kamay sa akin. Isang malakas na pagkamay na tila nagtatak ng isang bagong kapalaran. Nang lisanin nila ang lugar, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pananabik. Ngunit ang aking tagumpay ay agad na nabahiran ng isang hindi inaasahang balita. Isang mensahe ang dumating sa aking lumang cellphone, isang numero na matagal ko nang ibinaon sa limot. Alam ko kung nasaan ka, Alona, at kung akala mo ay makakatakas ka sa akin at sa pera ng pamilya ko, nagkakamali ka. See you soon, mahal. Sa loob ng 5 taon, ang mansyon ng mga De Salva na dati ay tila isang paraiso ay dahan-dahang naging isang gintong kulungan na puno ng bulok na sikreto. Sa gitna ng marangyang opisina ni Rafael, ang hangin ay mabigat sa amoy ng alak at sigarilyo. Wala na ang dating maayos na mga papeles at organisadong schedule na dati ay ako ang gumagawa ng palihim. Ang bawat sulok ay saksi sa unti-unting pagguho ng isang imperyong itinayo sa pundasyon ng kataksilan. Rafael, mahal, kailangan nating bayaran ng down payment para sa bagong Hermes bag na in-order ko. At ang mga kaibigan ko, naghihintay na sila sa yacht party bukas.
Ang boses ni Bianca ay parang isang matamis na lason na humahaplos sa pandinig ni Rafael. Nakaupo si Rafael sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng pagod. Bianca, kudpuhata ka. Hindi mo ba nakikita ang mga report? Bumababa ang occupancy rate ng mga hotel natin sa Manila. Maraming investors ang naguurong ng pondo dahil sa mga maling desisyon sa marketing. Wala tayong pera para sa mga luho mo ngayon. Agad na nagbago ang anyo ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang namasa, at ang kanyang labi ay nanginig ang kanyang paboritong armas ng manipulasyon. Ganyan ka ba talaga, Rafael? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng sakripisyo ko para sa iyo? Narito sa sinapupunan ko ang tagapagmana ng mga De Salva. Pero tila mas mahalaga pa sa iyo ang mga numero kaysa sa kapakanan namin ng anak mo. Napaatras si Rafael. Ang kanyang galit ay agad na napalitan ng pagkadama ng kasalanan. Ito ang paulit-ulit na cycle ng kanilang pagsasama, ang gaslighting ni Bianca, na laging nagtatapos sa pagsuway ni Rafael sa kanyang sariling lohika. Patawad, mahal. Masyado lang akong stressed. Gagawan ko ng paraan. Kukuha ako ng pondo mula sa emergency reserve ni Mama. Isang mabilis at tagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bianca bago niya ito itinago sa balikat ni Rafael. Ngunit sa likod ng kanyang mapagpanggap na paglalambing, ang kanyang isip ay parang isang ahas na naghahanap ng bagong mabibiktima. Alam ni Bianca ang totoo, hindi siya buntis. Ang bawat pagsusuka at pagkahilo ay isang mahusay na pag-arte lamang upang mapanatili ang kanyang kapit sa kapangyarihan. Nang lisanin ni Rafael ang silid upang asikasuhin ang pera, agad na kinuha ni Bianca ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang isang folder ng mga litrato na ipinadala ng isang private investigator. Doon, nakita niya ang mga larawan ko sa Cebu hindi bilang isang sawi at naghihikahos na babae, kundi bilang isang seryosong negosyante na nakikipagkamay sa mga Hapones. Akala mo ba ay hahayaan kitang bumangon? Alona, bulong ni Bianca sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang bawat tagumpay mo ay isang banta sa reynang tulad ko. Kung hindi kita kayang sirain sa negosyo, sisirain kita sa paraang pinakamasakit para sa isang ina. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa bintana at pinanood ang paglubog ng araw. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa kanyang patag na tiyan. Kailangan niyang makahanap ng paraan. Kailangan niyang makakuha ng isang sanggol na ipapalit sa kanyang kasinungalingan bago pa malaman ni Doña Carmen ang totoo. At sa kanyang isip, meron ng isang perpektong target. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, si Doña Carmen ay nakaupo sa kanyang wheelchair habang nakatingin sa malayo. Bagamat bahagyang paralisado ang kanyang katawan, ang kanyang isip ay nananatiling matalas. Naririnig niya ang mga pag-aaway ni Rafael at Bianca. Naamoy niya ang kawalan ng kakayahan ng kanyang anak na patakbuhin ang kumpanya. Alona, ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyot na labi. Isang luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Ang pagsisisi ay isang mabigat na pasanin. Lalo na kapag alam mong ang taong nagligtas sa iyo ay ang taong hinayaan mong itaboy ng sarili mong dugo. Isang gabi, habang abala si Bianca sa pag-aayos ng kanyang gamit, nakita niya ang isang lumang diary na naiwan ni Alona sa ilalim ng cabinet. Binuksan niya ito at doon nabasa ang isang lihim na hindi alam ni Rafael, isang malaking halaga ng pera na itinago ni Alona sa isang trust fund para sa kanilang anak. Natanging si Alona lang ang makakapag-withdraw sa oras na sumapit ang bata sa hustong gulang. Nagningning ang mga mata ni Bianca sa kasakiman. Trust fund. Kung mamatay si Alona, at ako ang magiging legal na ina ng batang yon, ang pera ay mapupunta sa akin. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang isang lalaking may madilim na reputasyon. Gusto kong magkaroon ng isang aksidente sa Cebu, isang unfortunate na pangyayari sa Seabreeze Inn. Siguraduhin mong walang matitira. Maliban sa bata, kailangan ko ang batang iyon na buhay. Ang gabi ay tila lalong dumilim habang ang plano ng isang ahas ay dahan-dahang inilalatag. Ang panganib ay hindi na lamang isang banta sa telepono ni Alona, ito ay isang anino na patungo na sa Cebu. Bitbit ang layuning ubusin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Lumipas ang 5 taon na tila isang mabilis na agos ng tubig na humubog sa matatalas na bato ng aking pagkatao. Ang bawat pait, bawat puyat, at bawat patak ng pawis sa Cebu ay nagbunga ng isang imperyong tinawag kong Queen Waves Resorts and Investments.
Hindi na ako ang babaeng tumakas sa gitna ng ulan. Ako na ang bagyong nagpabago sa mapa ng turismo sa Pilipinas. Sa loob ng Grand Ballroom ng isang marangyang hotel sa Makati, ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier ay sumasalamin sa kinang ng aking itim na gown. Ang bawat hakbang ko sa pulang carpet ay may kasamang bigat ng awtoridad. Ang mga bulungan ng mga negosyante ay tila musika sa aking pandinig. Hindi na sila nagtatanong kung sino ako, kundi kung paano sila makakakuha ng kahit 5 minutong atensyon mula sa akin. Ang ating Entrepreneur of the Year, Miss Alona, anunsyo ng host. Tumayo ako sa podium. Ang aking mukha ay isang perpektong maskara ng tagumpay at katahimikan. Habang tinatanggap ko ang tropeyo, ang aking mga mata ay kusang naglakbay sa pinakamadilim na sulok ng ballroom. Doon, sa isang lamesang malayo sa entablado, nakita ko siya, si Rafael. Ang kanyang suit ay tila luma na at hindi na akma sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng bisyo at matinding pagod. Hawak niya ang isang baso ng alak na tila ba iyon na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa katinuan. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang halo-halong gulat, pagsisisi, at isang uri ng desperasyon na tila humihingi ng tulong. Matapos ang programa, habang hawak ko ang isang baso ng mineral water sa VIP lounge, naramdaman ko ang kanyang presensya sa aking likuran. Ang amoy ng murang alak at sigarilyo ay agad na nagpabigat sa hangin. Alona, ang kanyang boses ay paos at nangangatog. 5 taon, napakaganda mo pa rin. Ang anak natin, nasaan siya? Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Hindi ko hinayaang makitaan ng kahit anong emosyon ng aking mga mata. Ang deadly calm ay naging pangalawa ko ng balat. Ang anak ko ay nasa mabuting kalagayan, Rafael, at wala kang karapatang tawagin siyang sa iyo. Matagal na siyang ulila sa ama. Patawarin mo ako. Alona, nagkamali ako. Si Bianca. Sinira niya ang lahat. Niloko niya ako. Hindi siya tunay na buntis noon. At ninakawan niya ang kumpanya bago siya naglaho. Pagmamakaawa ni Rafael, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumalapit sa aking braso. Mabilis akong umatras, sapat na upang hindi niya ako mahawakan. Huwag kang lumapit, Rafael. Baka madumihan ang damit ko ng iyong kabiguan. Ang mga desisyon mo ang sumira sa iyo, hindi ang ibang tao. Huwag mong isisi sa iba ang sarili mong kahinaan. Kailangan ko ng tulong mo. Alona, ang The Salva Hotels, malapit na kaming ilit ng bangko. Ang mga utang ni Bianca sa pangalan ko ay hindi ko na kayang bayaran. Para sa kapakanan ni Mama, tulungan mo kami. Ang kanyang boses ay tila isang iyak ng isang taong nalulunod. Tiningnan ko siya ng mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng matinding pagkasuklam. Ang The Salva Hotels ay hindi na ililit ng bangko. Rafael, dahil kaninang hapon lang, ang Queen Waves ay formal nang bumili sa lahat ng inyong mga utang mula sa bangko. Sa madaling salita, ako na ang may-ari ng bawat pako sa mansyong tinitirhan mo. Namutla si Rafael. Ang kanyang baso ay muntik nang mahulog sa sahig. Ano, bakit mo ginagawa ito para sa paghihiganti? Hindi, Rafael. Ginagawa ko ito dahil ito ay isang magandang business move. Ang aking tinig ay kasing lamig ng hangin sa loob ng silid. Hindi ka sapat na mahalaga para pag-aksayahan ko ng panahon sa paghihiganti. Binili ko ang kumpanya ninyo dahil balak ko itong gawing parking lot ng mga bago kong resort. Tumalikod na ako upang lisanin siya, ngunit isang mabilis na mensahe sa aking earpiece mula sa aking head of security ang nagpatigil sa akin. Ma'am, may emergency sa Cebu. Isang hindi kilalang grupo ang pumasok sa inyong private villa. Ang bata. Ma'am, nakuha nila ang bata. Ang aking mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang tropeyong hawak ko ay tila naging isang mabigat na pasanin. Lumingon ako kay Rafael at nakita ang isang kakaibang ngiti na dahan-dahang gumuhit sa kanyang labi, isang ngiti na hindi sa kanya, kundi isang ngiti ng tagumpay mula sa isang taong matagal nang naghihintay sa dilim. Sabi ko sa'yo, Alona! Bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado at nakakatakot. May mga bagay na hindi nabibili ng pera. At ngayon, malalaman mo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Sa bawat segundong lumilipas, ang takot ay isang luho na hindi ko kayang bayaran. Akala nila,
Ang pagkuha sa pinakamahalagang kayamanan ko ang magpapaluhod sa akin. Pero hindi nila alam, sa bawat minutong hinahawakan nila ang anak ko, binibilang ko rin ang mga huling sandali ng kanilang kalayaan at hininga. Ang ingay ng Marangyang Ballroom ay biglang naging isang malayong ugong sa aking pandinig. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa aking disposisyon. Tiningnan ko si Rafael. Ang kanyang mapang-uyam na ngiti ay isang deklarasyon ng digmaan na matagal ko nang pinaghahandaan. Nasaan ang anak ko, Rafael? Ang aking boses ay hindi nanginig. Ito ay kasing talas ng isang bagong hasang labaha. Malamig at handang pumatay ng anumang pag-asa sa kanyang mga mata. Tumawa ng mahina si Rafael. Isang tunog na puno ng desperasyon at huwad na kapangyarihan. Sabi ko sa'yo, Alona, masyado kang naging kampante sa iyong mga milyon. Pero sa huli, ang dugo ay mas matimbang kaysa sa ginto. Kung gusto mong makitang muli ang bata, alam mo ang dapat mong gawin? Ibalik mo ang De Salva Hotels. Ibalik mo ang lahat ng kinuha mo. Hindi ko siya sinagot sa pamamagitan ng salita. Sa halip, dinampot ko ang aking wine glass at dahan-dahang itinigil ang pag-ikot ng likido sa loob nito. Ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya. Tila binabasa ang bawat kasinungalingan sa kanyang mukha. Maling tao ang kinalaban mo. Rafael, bulong ko, hindi mo kinuha ang anak ko dahil mahal mo siya. Kinuha mo siya dahil ikaw ay isang duwag na hindi kayang lumaban ng patas sa negosyo. Mabilis akong tumalikod at naglakad palabas ng VIP lounge. Ang bawat hakbang ko ay may kasamang utos sa aking security team sa pamamagitan ng earpiece. I lock ang lahat ng exit ng hotel na ito. Walang lalabas na kahit sinong De Salva. At tawagan ng ating financial team i-freeze ang lahat ng credit lines na binili natin mula sa kanilang kumpanya. Ngayon, sumakay ako sa aking itim na SUV na naghihintay sa labas. Ang loob ng sasakyan ay tila isang command center. Ang mga screen ay nagpapakita ng GPS tracking mula sa relo ng aking anak, isang relo na may lihim na tracker na hindi kayang detektahin ng kahit anong gadget. Ma'am, ang signal ay gumagalaw patungo sa isang lumang bodega sa labas ng lungsod. Ulat ng aking head of security, ngunit may nakita kaming kakaiba. May mga transaction sa bangko na nagaganap sa ilalim ng pangalan ni Bianca sa Singapore. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Bianca. Ang ahas na akala ay nakapagtago na ng maayos. Hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay tila isang langgam na sinusundan ko sa ilalim ng mikroskopyo. Gamitin ang Queen Waves Investment, utos ko. Mag-alok kayo ng isang deal sa proxy ni Bianca. Sabihin ninyo na ang Queen Waves ay handang magbigay ng 50 milyong piso kapalit ng isang mahalagang impormasyon. Gagagat din ang ahas na iyan dahil alam nating lahat na kailangan niya ng pera para sa kanyang pagtakas. Makalipas ang isang oras, nakatanggap ako ng tawag. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng kaba. Mrs. De Salva? Ang babaeng tinutukoy ninyo, si Bianca, ay humihingi ng pakikipagtagpo sa head ng Queen Waves. Akala niya ay isang dayuhang investor ang kausap niya. Gusto niyang ibenta ang mga shares na ninakaw niya mula kay Rafael kapalit ng kanyang kaligtasan. Ibigay ang lokasyon. Ang tanging sagot ko, ang bentaw ng Maynila sa hating gabi ay balot ng makapal na hamog. Ang amoy ng kalawang at dagat ay lalong nagpabigat sa tension. Pumasok ako sa isang madilim na opisina sa itaas ng isang warehouse, kung saan naghihintay ang isang babaeng nakasuot ng malaking sombrero at sunglasses. Dahan-dahang humarap ang babae sa akin nang marinig niya ang tunog ng aking mga takong sa kahoy na sahig. Nasaan ang director ng Queen Waves? Wala akong oras para makipag-usap sa mga sekretarya. Asik ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng kayabangan sa kabila ng kanyang kalagayan. Dahan-dahan kong inalis ang aking coat at naupo sa swivel chair na nasa gitna ng silid. Pinaikot ko ito ng dahan-dahan hanggang sa magkaharap kaming dalawa. Ang liwanag ng isang bumbilya sa itaas ay tumama sa aking mukha. Nanigas si Bianca. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mga gamit ay nalaglag sa sahig. Alona, ikaw ang may-ari ng Queen Waves. Surprise, Bianca! Ang aking boses ay kasing lamig ng kamatayan. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro sa dilim? Habang nagtatago ka sa mga lungga mo,
Binuo ko ang imperyong dudurog sa bawat pangarap mo. Ngayon, nasaan ang anak ko? Bago pa makasagot si Bianca. Bumukas ang pintuan at pumasok ang aking mga tauhan. Bitbit ang isang lalaking duguan, ang tauhan ni Rafael, na nagbabantay sa bodega. Ngunit ang balitang dala niya ang nagpabagsak sa aking mundo sa pangalawang pagkakataon. Mami, wala na ang bata sa bodega. Iba ang kumuha sa kanya. Isang lalaking may tatak ng lawin sa leeg. Hindi sila tauhan ni Rafael. Ginamit lang sila para makuha ang bata. At ngayon, may ibang humihingi ng ransom. Tumingin ako kay Bianca at nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Isang takot na hindi galing sa akin, kundi sa isang halimaw na mas malaki pa kaysa sa aming lahat. Sa mundong ito, ang pinakamapanganib na kaaway ay hindi ang taong hayagang sumusugod, kundi ang taong walang nang mawawala. At sa oras na ito, habang hindi ko alam kung nasaan ang aking anak, ako ang taong iyon. Ang bawat takot na nararamdaman ko ay dahan-dahang nagiging isang malamig na puot na handang ubusin ang sinumang humarang sa aking landas. Nanatiling nakatitig ang aking mga mata kay Bianca. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay tila isang basag na salamin na hindi na muling mabubuo. Ang bawat panginginig ng kanyang mga kamay ay isang kumpirmasyon na maging siya ay nawalan na ng kontrol sa larong kanyang sinimulan. Agilang ang mahinang bulong ni Bianca. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng silid. Hindi ko alam na darating sila. Ang plano lang namin ni Rafael ay takutin ka. Alona, gusto lang naming makuha ang mga shares. Hindi namin balak na saktan ng bata. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Ang tunog ng pag-atras ng mabigat na kahoy sa sahig ay tila isang babala. Lumapit ako sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay may kasamang bigat na tila isang hatol ng kamatayan. Nagsasayang ka ng hininga, Bianca. Sa tingin mo ba ay maniniwala pa ako sa mga luha mong kasing peke ng iyong pagkatao? Ang grupong Agila ay hindi basta-basta lilitaw kung walang nagbukas ng pinto para sa kanila. Hinablot ko ang kanyang bag at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa mesa. Ang mga alahas, pera at ilang mga passport ay nagkalat. Ngunit ang hinahanap ko ay ang kanyang cellphone. Mabilis ko itong binuksan at ginamit ang kanyang daliri para sa fingerprint lock. Tingnan natin kung sino ang huling tinawagan mo. Ang aking tinig ay kasing patag ng sementeryo. Nakita ko ang isang numero na walang pangalan. Isang serya ng mga digit na may international code. Isang tawag ang pumasok sa mismong sandaling iyon. Ang screen ay nagpapakita ng isang gumagalaw na imahe ng isang lawin. Sinagot ko ang tawag at inilagay ito sa speaker. Ang tanging narinig ko ay ang tunog ng hangin at ang mahinang paghampas ng mga alon sa kung saan. Pagkatapos, isang boses na binago ng isang voice modulator ang umalingaw-ngaw. Mrs. De Salva, o mas gusto mo bang tawaging Queen Waves? Napakabilis ng iyong pag-akyat sa itaas. Ngunit sa bawat paglipad ng mataas, mas masakit ang pagbagsak. Ang iyong anak ay ligtas. Sa ngayon, ngunit ang kanyang kaligtasan ay may katumbas na pirma. Anong gusto mo, Engho? Tanong ko, ang aking boses ay hindi nagpakita ng kahit anong bahid ng takot. Sa loob ng aking isip, sinisimulan ko nang i-trace ang lokasyon ng tawag gamit ang tracker na nakakonekta sa aking laptop. Ang Cebu Eco Resort Project. Sagot ng boses. Ibigay mo sa amin ang lahat ng lupang hawak mo sa Cebu. Ilipat mo ang pagmamay-ari sa Agila Holdings sa loob ng 24 na oras. Kung hindi, ang susunod na ipapadala namin sa iyo ay hindi na boses ng iyong anak, kundi ang kanyang katahimikan. Pinindot ko ang mute button. Tiningnan ko ang aking laptop. Ang signal ay nagmumula sa isang pamilyar na lokasyon sa Cebu, hindi kalayuan sa aking sariling resort. Ngunit may isang bagay na nakapagtataka. Ang IP address na ginagamit nila ay rehistrado sa ilalim ng isang kumpanya na matagal ng bangkarote, ang De Salva Construction. Isang matalim na tingin ang ibinigay ko kay Bianca. Kasama ba si Marco rito? Siya lang ang may access sa mga lumang server ng kumpanya ninyo. Umiling ng mabilis si Bianca. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi si Marco ay walang kinalaman. Siya nga ang nagbabala sa akin na huwag makipag-ugnayan sa Agila. Ang Agila. Sila ang mga taong pinagkakautangan ni Rafael sa sugal
Ibinenta niya ang impormasyon tungkol sa bata para pambayad sa kanyang mga utang. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa aking buong pagkatao. Ang sariling ama ng aking anak, ang nagmitsa ng panganib na ito. Hindi sapat ang salitang hayop para ilarawan si Rafael. Mabilis akong lumabas ng opisina at iniwan si Bianca sa aking mga security personnel. Dalhin siya sa safe house. Huwag ninyong hahayaang makatakas o makatawag sa kahit kanino. At ihanda ang aking chopper. Babalik tayo sa Cebu. Habang nasa loob ng sasakyan patungo sa helipad, nakatanggap ako ng isang email. Walang subject. Tanging isang video file lang ang laman. Binuksan ko ito nang may nanginginig na kalooban. Ngunit pinanatili kong matatag ang aking mukha. Sa video, nakita ko ang aking anak. Nakaupo siya sa isang maliit na silya. May hawak na laruan at tila hindi alam ang panganib na nasa paligid niya. Ngunit sa likuran niya, may isang anino ng isang tao na nakatayo. Ang taong iyon ay may hawak na isang pamilyar na bagay, ang langhwa na ginamit ko sa binyag 5 taon na ang nakalilipas. Ang taong iyon ay dahan-dahang humarap sa camera. Hindi ito si Rafael, hindi rin ito si Bianca, ito ay si Marco. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi ang mga matang puno ng malasakit na nakita ko sa Cebu. Ito ay ang mga matang isang taong matagal nang nagtatanim ng galit sa ilalim ng maskara ng kabaitan. Akala mo ba ikaw lang ang marunong magtago ng alas, Alona, sabi ni Marco sa video. Ang kanyang boses ay walang modulator, malinaw at nakakasulasok. Ang pamilya de Salva ay hindi basta-basta susuko. Kung hindi ito mapupunta sa kapatid ko, mas lalong hindi ito mapupunta sa isang tulad mo. Napahawak ako ng mahigpit sa upuan ng sasakyan. Ang aking kakampi, ang tanging de Salva na akala ko ay may puso, ang siyang may hawak ng kutsilyong nakatutok sa aking likuran. Ang pinakamasakit na nasugat ay hindi nanggagaling sa isang lantad na kaaway, kundi sa taong humahaplos sa iyong likuran, habang naghahanda ng patalim. Sa loob ng 5 taon, inakala kong si Marco ang aking tanging kakampi sa madilim na mundo ng mga de Salva. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at malasakit, naroon ang isang halimaw na mas ganid pa kaysa kay Rafael at Bianca. Ang ingay ng ilisi ng chopper ay tila isang malakas na ugong na sumasabay sa mabilis na pag-isip ko. Nakatingin ako sa labas ng bintana, sa nagdidilim na kalangitan ng Cebu, habang paulit-ulit na naglalaro sa aking isip ang mukha ni Marco sa video. Hindi siya ang biktima, siya ang arkitekto ng lahat ng ito. Ma'am, nasa itaas na tayo ng target location. Ulat ng aking pilot sa pamamagitan ng headset. Ngunit may mga armadong lalaki sa paligid ng lumang simbahan. Mukhang hindi sila basta-bastang tauhan lang. Babaan ninyo ang altitude pero huwag kayong lalapag sa mismong compound. Utos ko, ang aking boses ay walang panginginig. Gusto kong makita nila na narito na ako. Gusto kong isipin ni Marco na nakuha na niya ang kanyang premyo. Pagbaba ko mula sa chopper, ang hangin ay puno ng amoy ng lumang bato at tuyong damo. Ang bawat hakbang ko sa lupa ay may kasamang matinding pait. Sa loob ng simbahan, nakita ko si Marco na nakatayo sa harap ng altar. Payapang naghihintay na tila ba isang banal na tao. Napakabilis mo talaga, Alona. Simula ni Marco nang marinig ang tunog ng aking mga takong sa sahig na bato. Hindi siya lumingon, nanatiling nakatingin sa krus na nakasabit. Iyan ang nagustuhan ko sa iyo mula pa noon, ang iyong determinasyon. Nasaan ang anak ko, Marco? Tanong ko. Huminto ako, may 5 metro ang layo mula sa kanya. Ang aking mga kamay ay nasa bulsa ng aking coat, mahigpit na nakahawak sa isang maliit na device. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi. Ang bata ay nasa ligtas na lugar, ngunit ang kanyang kalayaan ay nakadepende sa iyong katapatan. Alam mo, Alona, sa loob ng maraming taon, ako ang laging nasa likuran. Si Rafael ang paborito. Si Rafael ang tagapagmana. Si Rafael ang lahat, kahit gaano ako katalino, kahit gaano ako kasipag. Ako pa rin ang bunsong kapatid lang. Kaya ginamit mo ako. Ang aking boses ay puno ng pang-uuyam. Tinulungan mo ako sa Cebu para palaguin ang negosyo na balak mo ring nakawin sa huli. Hindi ko ito ninanakaw, Alona. Kinukuha ko lang ang nararapat para sa akin. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas. Ang Queen Waves ay ang tanging paraan para mapatunayan ko kay Mama na mas magaling ako kay Rafael. Sa oras na mapirmahan mo ang turnover ng lahat ng shares mo sa akin, ibabalik ko ang bata.
Magkakaroon ka ng kalayaan at magkakaroon ako ng imperyo. Isang manipis na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi, isang ngiti na nagpatahimik kay Marco. Akala mo ba ay napakatalino mo? Marco, inisip mo ba talaga na ang isang babaeng nagawang bumangon mula sa wala ay hindi maghahanda para sa isang traidor na tulad mo? Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang kanyang noo at ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa kanyang baril sa bewang. Ang lahat ng shares ng Queen Waves ay hindi nakapangalan sa akin. Marco, ang aking tinig ay kasing lamig ng kamatayan. 3 taon na ang nakalilipas. Inilipat ko ang lahat ng pagmamay-ari sa isang irrevocable trust fund na nakapangalan sa aking anak. At ang tanging trustee na may kapangyarihang mag-aproba ng anumang turnover ay walang iba kundi si Doña Carmen. Nanigas si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Nagsisinungaling ka. Si Mama ay nasa ospital. Wala siyang kakayahang pumirma ng kahit ano. Iyan ang akala mo, Tao. Sabi ko habang inilalabas ang aking tablet mula sa bag. Panoorin mo ang live feed na ito, Tant. Sa screen, nakita si Rafael na nakaluhod sa loob ng isang silid sa ospital, habang ang mga pulis ay naglalagay ng poses sa kanya, at sa tabi niya, nakaupo sa kanyang wheelchair si Doña Carmen gising. Mulat ang mga mata, at may hawak na isang dokumento. Ginamit kita, Marco! Ang aking boses ay tila isang hagupit. Hinayaan kitang isipin na kontrolado mo ang lahat para lumabas ang lahat ng baho mo. Ang bawat tawag mo, ang bawat mensahe mo sa Agila, ay naitatala ng aking security team. Si Doña Carmen ay gising na 3 araw na ang nakalilipas. At siya mismo ang nag-utos na ilatag ang bitag na ito para sa inyong dalawang magkapatid. Walang hiyang babae kaya. Sigaw ni Marco, at mabilis niyang binunot ang kanyang baril. Ngunit bago pa niya makabitaw ng gatilyo, ang tunog ng pagbagsak ng mga bintana ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Ang aking elite tactical team ay mabilis na pumasok mula sa itaas. Ang bawat isa sa kanila ay may nakatutok na laser sa dibdib ni Marco. Tapos na ang laro, Marco, sabi ko habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. Hindi mo kailanman makukuha ang imperyong ito dahil ang Reyna ay hindi kailanman sumusuko sa isang kawal na tulad mo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkaka-corner, tumawa ng malakas si Marco. Isang tunog na puno ng kabaliwan. Akala mo ba ay talo na ako ang bata, Alona? Ang bata ay nasa isang silid na may bombang nakakabit sa pinto. Isang maling galaw ninyo at sasabog ang lahat. Nanlamig ang aking buong katawan. Ang tagumpay na nararamdaman ko ay biglang napalitan ng isang matinding takot na hindi ko kayang itago. Sa huli, ang taong naghahangad ng lahat ay siyang laging nawawalan ng kahit ano. Pinanood ko ang unti-unting pagguho ng kanyang mukha habang napagtatanto niya na ang bawat hakbang niya ay akin nang naisulat sa isang kontratang hindi niya kayang pirmahan. Ang kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pananakit, kundi sa pag-alam kung kailan hihigpitan ang lubid sa leeg ng iyong kaaway. Ang malamig na hangin sa loob ng lumang simbahan ay tila naging yelo na bumaon sa aking mga buto. Nakatitig ako sa maliit na remote control na hawak ni Marco. Ang pulang ilaw na kumukutitap dito ay tila isang nakangising mata ng dyablo, naghihintay ng hudyat upang ubusin ang aking mundo. Sa sandaling iyon, hindi ako isang CEO, hindi ako isang bilyonaryo, ako ay isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Ngunit sa gitna ng unos sa aking dibdib, nanaig ang lamig ng aking luhika. Masyado kang maingay. Marco, ang mga taong may tunay na alas ay hindi na kailangan pang sumigaw. Ang aking boses ay kasing patag ng sahig na bato. Walang bakas ng panginginig na inaasahan niya. Huwag mo akong subukan, Alona. Sigaw ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang ang kanyang daliri ay nakapatong sa gatilyo ng remote. Isang pindot ko lang at magiging abo ang lahat ng pinaghirapan mo. Ibigay mo sa akin ang transfer documents. Ngayon din, dahan-dahan akong humakbang ng isa, papalapit sa kanya. Ang tunog ng aking sapatos sa marmol ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang huling sandali. Alam mo ba kung bakit mas magaling ako sa inyong dalawa ni Rafael? Dahil bago pa ako pumasok sa isang negosasyon, alam ko na ang bawat sikreto ng aking partner. At ikaw, Marco, ay isang partner na masyadong kampante. Anong sinasabi mo? Tanong niya, bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Ang grupong Agila na binayaran mo. Huminto ako at tiningnan siya ng diretso sa mga mata.
Sa tingin mo ba ay mas matimbang ang utang ni Rafael kaysa sa perang handang ibigay ng Queen Waves? Kaninang madaling araw, bago pa tayo magkaharap dito, binayaran ko na ang triple ng hiling nila sa iyo. Ang mga taong akala mo ay nagbabantay sa anak ko, sila ay tauhan ko na ngayon. Isang matinding katahimikan ang namayani. Ang tanging naririnig ay ang mabilis at kapos na paghinga ni Marco. Pinindot niya ang remote ng paulit-ulit. Ngunit walang nangyari. Ang pulang ilaw ay nanatiling patay. Ang teknolohiyang ipinagmamalaki niya ay lumpo na sa ilalim ng signal jammer na bitbit ng aking tactical team. Wala kang loyalty na hindi kayang tapatan ng tamang halaga. Marco. Patuloy ko. Ang bawat salita ko ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Akala mo ay nakuha mo ang Agila dahil sa iyong talino, pero ang totoo, ikaw ay naging kasangkapan lang nila para makuha ang pera ko. At ngayon, tapos na ang silbi mo. Sa isang iglap, bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Pumasok ang aking head of security. Buhat-buhat ang aking anak na mahimbing na natutulog. Ang bawat takot na naramdaman ko kanina ay biglang naging isang mainit na agos ng pasasalamat. Ngunit hindi ko hinayaang makita ito ni Marco, na natili akong nakatayo ng tuwid. Ang aking mukha ay tila isang pader na hindi kayang tibagin. Nalaglag ang remote mula sa kamay ni Marco. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nanghina. Ang bawat pangarap niya na maging hari ng mga De Salva ay tila mga abo na tinangay ng hangin sa harap ng aking mga mata. Bakit, Alona? Mahinang tanong niya habang nakatingin sa sahig. Bakit kailangang ikaw ang laging panalo? Ginawa ko ang lahat. Naging mabuti akong kapatid. Naging mabuti akong kaibigan. Dahil ang kabutihan mo ay isang maskara lang para sa iyong kasakiman. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ginagamit para mang-api, kundi para protektahan ang mga mahahalaga sa iyo. At ikaw, Marco, ay walang ibang pinrotektahan, kundi ang sarili mong ego. Inabot ko ang aking cellphone at binuksan ang speaker. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Marco, ang aking bunsong anak. Akala ko ay ikaw ang magiging sandigan ng pamilyang ito, ngunit mas malala pa pala ang dumi ng iyong budhi kaysa sa iyong kuya. Mula sa araw na ito, tinatanggalan kita ng pangalan. Wala ka ng pamilyang babalikan. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Marco bago siya tuluyang pinalibutan ng mga awtoridad. Pinanood ko siyang ilabas ng simbahan. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos. Ang kanyang dangal ay naging dumi sa ilalim ng aking mga paa. Humarap ako sa aking anak at dahan-dahang hinaplos ang kanyang munting pisngi. Ang laban ay tapos na. O iyon ang akala ko. Nang kukunin ko na ang bata mula sa aking tauhan, isang mabilis na paggalaw mula sa likuran ng altar ang nakakuha ng aking atensyon. Si Bianca, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang damit ay punit-punit, at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. May hawak siyang isang maliit at matalas na bagay, isang piraso ng basag na salamin mula sa bintana ng simbahan. Bago pa man makagalaw ang sinuman, mabilis siyang sumugod patungo sa akin. Kung hindi ako magiging reyna, walang magiging reyna at sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay tila isang tili ng isang hayop na malapit ng mamatay. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatayo, tinitingnan ng kanyang paglapit. Sa huling sandali, isang putok ang umaling-awngaw sa loob ng simbahan. Hindi galing sa aking mga tauhan, kundi mula sa pintuan. Napahinto si Bianca. Ang salamin ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Dahan-dahan siyang napatingin sa kanyang dibdib, kung saan ang isang pulang mantsa ay dahan-dahang kumakalat. Pagkatapos, tumingin siya sa pintuan kung saan nakatayo ang isang taong huli kong inaasahang makikita sa Cebu. Isang taong may hawak na baril. Ang mukha ay puno ng matinding galit at pagsisisi. Si Rafael. Ang akala niya, ang isang bala ay sapat na para burahin ang 5 taon ng pagtataksil. Akala niya, ang pagpindot sa gatilyo para sa akin ay isang pasaporte pabalik sa buhay na sadyang sinira niya. Ngunit sa aking mga mata, hindi siya isang bayani. Siya ay isa lamang kriminal na nagligtas sa akin mula sa isang problemang ako rin naman ang nakatakdang tumapos. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa malamig na hangin ng simbahan. Ang bawat hibla ng usok na lumalabas mula sa baril ni Rafael ay tila mga anino ng aming nakaraan na dahan-dahang naglalaho.
Nakatingin ako kay Bianca na ngayon ay nakahandusay sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. Tila naghahanap ng kasagutan sa isang buhay na itinayo sa kasinungalingan. Wala akong naramdamang awa. Ang tanging naroon ay ang pagkilala na ang bawat ahas ay may sariling dulo. Alona, ang boses ni Rafael ay basag. Puno ng panginginig at isang uri ng desperasyon na nakakasulasok. Iniligtas kita. Pinrotektahan ko kayo ng anak natin. Patawarin mo ako. Alona, gawin natin itong bagong simula. Ibinaba ni Rafael ang baril at dahan-dahang humakbang patungo sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nakalahad na tila ba umaasa siyang tatakbo ako patungo sa kanyang mga bisig. Ngunit nanatili akong nakatayo ng tuwid. Ang aking mukha ay kasing tigas ng mga estatwa sa paligid namin. Sa bawat hakbang niya, lalong tumitindi ang aking pandidiri. Tumigil ka, Rafael! Ang aking tinig ay kasing talas ng isang hiwa ng papel. Maliit ngunit bumaon sa kanyang kalamnan. Huwag mong dungisan ang salitang pagliligtas. Binaril mo si Bianca hindi dahil sa mahal mo ako, kundi dahil sa takot mo. Takot ka na kapag nagsalita siya. Lalo kang mabaon sa putikan. Takot ka na mawala ang huling pagkakataon mo na makakuha ng pera mula sa akin. Hindi totoo yan, mahal ko kayo. Sigaw ni Rafael. Ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang maruming pisngi. Nagkamali ako kay Bianca niyon. Alam ko yun, pero heto na ako na. Itinama ko na ang lahat. Wala na siya. Alona mo. Wala na ang hahadlang sa atin. Isang mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Wala na si Bianca, Rafael, pero narito ka pa rin. At ikaw ang pinakamalaking hadlang sa kapayapaan ng buhay ko. Ang pagpindot mo sa gatilyo ay hindi pagtatama ng mali. Ito ay pagdaragdag ng isa pang krimen sa mahaba mong listahan. Sa isang iglap, ang aking tactical team ay kumilos sa isang mabilis na galaw. Kinuha nila ang baril mula kay Rafael at pinusasan ang kanyang mga kamay sa likuran. Ang tunog ng metal na naglalapat ay tila isang huling tuldok sa aming kasaysayan. Ilabas na siya. Utos ko sa aking mga tauhan. Hindi man lang tinitingnan ang kanyang anyo. Alona, huwag, Doña Carmen, tulungan mo ako. Ang sigaw ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan habang pilit siyang hinihila palabas. Ang kanyang mga huling salita ay tila isang iyak ng isang batang nawawala, ngunit wala na ang inang handang magsakripisyo para sa kanya. Hinarap ko ang aking head of security. Tiyaking ang lahat ng ebidensya ay maayos na maibibigay sa mga awtoridad. Mula sa pagkidnap ni Marco hanggang sa huling ginawa ni Rafael, gusto kong mabulok sila sa loob ng rehas na sila mismo ang gumawa. Lumabas ako ng simbahan, bitbit ang aking anak. Ang langit ng Cebu ay dahan-dahan nang nagliliwanag. Ang bawat sinag ng araw ay tila isang pagbati ng bagong umaga sa labas. Nakatayo ang isang itim na sasakyan kung saan nakaupo si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot habang pinapanood ang kanyang dalawang anak na isinasakay sa magkahiwalay na sasakyan ng pulis. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang kinuha ang kanyang kamay. Ang kanyang balat ay tila papel sa nipis, ngunit ang kanyang pagkakahawak ay mayroon pa ring awtoridad. Tapos na ang lahat, Mama. Mahina kong sabi. Ang pagtawag ko sa kanya ng Mama ay hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagkilala sa babaeng pinili ang katotohanan kaysa sa sariling dugo. Salamat, Alona. Ang boses ni Doña Carmen ay mahina, ngunit matatag. Salamat sa pagliligtas sa dangal ng pamilyang ito, kahit na ang sarili kong mga anak ang sumira nito, ang Queen Waves at ang The Salva Hotels. Sa iyo na ang lahat. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng aking tiwala. Tumingin ako sa malawak na dagat ng Cebu. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila isang paalala na ang bawat bagyo ay may katapusan. Ang aking imperyo ay hindi na lamang isang panaginip. Ito ay isang katotohanan na itinayo ko mula sa mga abo ng kanilang pagtataksil. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, may isang huling dokumento na inabot sa akin ng aking abogado. Isang liham na nakuha mula sa mga gamit ni Marco. Habang binabasa ko ang nilalaman nito, ang aking mga mata ay nanlaki. Ang tunay na dahilan kung bakit gustong-gusto nilang makuha ang Cebu Eco Resort ay hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil sa isang bagay na nakabaon sa ilalim ng lupaing iyon, isang lihim ng pamilya de Salva na maaaring bumago sa buong industriya ng bansa. Sa huli, ang pinakamalakas na hudyat ng tagumpay ay hindi ang ingay ng palakpakan,
kundi ang katahimikan ng isang isip na wala ng kinatatakutan. Ang bawat piraso ng guhong iniwan nila ay naging pundasyon ng aking bagong palasyo. Hindi ko kailangan ng korona para patunayang ako ang reyna. Sapat na ang makita silang nakatingala sa akin mula sa ilalim ng lupang pilit nilang kinuha. Hawak ko ang liham ni Marco habang nakatayo ako sa pinakamataas na bahagi ng aking lupain sa Cebu. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang naglalantad sa kagandahan ng kalikasang nakapalibot sa akin. Sa loob ng liham na iyon, natuklasan ko ang lihim na matagal nang itinago ng mga De Salva. Ang lupang ito ay hindi lamang basta dalampasigan. Sa ilalim nito ay matatagpuan ang isang natural na geothermal spring. Isang yamang mineral na kayang gawing pinakasikat na wellness destination sa buong Asia ang proyektong ito. Gusto itong gamitin ni Marco para sa isang maruming pabrika na wawasak sa kalikasan kapalit ng bilyon-bilyong kita. Ngunit sa aking mga kamay, ang yamang ito ay magiging simbolo ng paghilom. Hindi lang para sa negosyo, kundi para sa komunidad na tumanggap sa akin noong wala akong kahit ano. Ma'am, handa na po ang lahat para sa huling pagpupulong sa Manila, ulat ng aking sekretarya sa aking tabi. Naroon na rin po ang mga abogado para sa formal na paglilipat ng lahat ng ari-arian ng De Salva Hotels sa ilalim ng Queen Waves. Salamat, Maya. Sabihin mo sa kanila. Darating ako hindi bilang bagong may-ari, kundi bilang ang babaeng dapat nilang pakinggan. 5 taon na ang nakalilipas. Ang aking boses ay puno ng awtoridad. Kalmado ngunit may bigat na hindi matatanggihan. Pagbalik ko sa Manila, ang boardroom ng De Salva Hotels ay puno ng tension. Ang mga matatandang board members na dati ay tinitingnan ako bilang isang hamak na asawa lang ni Rafael ay hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ang bawat pirma ko sa mga dokumento ay tila mga hakbang sa isang hagdan, patungo sa rurok ng kapangyarihan. Ngunit bago ko tuluyang tapusin ang lahat, may isang huling tungkulin akong dapat gawin. Pinuntahan ko ang kulungan kung saan pansamantalang nakapiit si Rafael at Marco habang hinihintay ang kanilang sentensya. Sa likod ng makapal na salamin, nakita ko si Rafael. Ang kanyang anyo ay hindi na makilala. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang balat ay tila abo sa putla. Nang makita niya ako, mabilis siyang lumapit sa salamin at pilit na kumatok. Bagaman walang tunog na lumabas sa aking panig, binuksan ko ang intercom. Huwag kang mag-aksaya ng laway. Rafael, narito ako hindi para makinig sa iyong mga huling pakiusap. Narito ako para ipakita sa iyo ang huling report ng kumpanya. Ipinakita ko sa kanya ang cover ng isang magazine kung saan ako ang nasa harap. Kasama ang aking anak. Ang headline ay malinaw, Alona ang bagong mukha ng kapangyarihan sa Pilipinas. Ang kumpanyang binuo ni Doña Carmen ay hindi natatawaging De Salva Hotels. Ang aking tinig ay kasing lamig ng bakal. Simula bukas, ito ay magiging Alona Legacy Resorts. Walang matitirang bakas ng pangalan mo sa bawat pader, sa bawat resibo, at sa bawat alaala ng mga taong pinaglingkuran namin. Ang tanging legacy mo ay ang rehas na nasa harap mo. Alona parang awa mo na. Ang anak ko, hayaan mo akong makita siya. Pagmamakaawa ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang anak ko ay may pangalan, Rafael. At ang pangalang yon ay hindi De Salva. Sagot ko. Pinalitan ko na ang kanyang apelido. Mula ngayon, siya ay isang Alona. At ang tanging amang makikilala niya ay ang kanyang sariling dangal na ituturo ko sa kanya araw-araw. Tapos na tayo, Rafael. Sa buhay na ito at sa mga susunod pa, pinatay ko ang intercom at tumayo ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko na nilingon ang kanyang pag-iyak o ang galit na sigaw ni Marco mula sa kabilang selda. Ang kanilang puot ay wala nang puwang sa aking mundo. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng mga reporter at flash ng mga camera. Ngunit sa halip na sumakay agad sa sasakyan, tumigil ako at humarap sa kanila. Sa lahat ng mga kababaihang nakikinig. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa lente ng camera. Ang inyong halaga ay hindi sinusukat sa kung gaano kayo katapat sa isang taong hindi kayo kayang pahalagahan. Ang inyong lakas ay hindi nagmumula sa pagtitiis, kundi sa pagbangon. Huwag kayong matakot na iwan ang lahat para mahanap ang inyong sarili. Dahil sa dulo ng bawat sakit, naroon ang isang reynang naghihintay na magising. Sumakay ako sa aking sasakyan at naramdaman ang kapayapaan na matagal kong hinanap.
Ang Queen Waves ay hindi na lamang isang kumpanya. Ito ay isang pahayag. Isang pahayag na ang isang babaeng probinsyana, ang isang inang minaltrato, ay kayang baligtarin ang mundo gamit ang talino, tiyaga, at isang pusong hindi kailanman sumuko. Habang papalayo ang sasakyan, nakita ko ang refleksyon ng aking sarili sa bintana. Ang mga mata ko ay hindi na puno ng luha. Ang mga ito ay nagliliyab sa pananabik para sa isang bukas na ako mismo ang may hawak ng panulat. Ang laban ay tapos na, at ang reyna ay narito na para manatili. Ang dagat ng Cebu ay nananatiling saksi sa bawat pagbabagong naganap sa aking buhay. Ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang ay tila isang banayad na bulong na nagpapaalala sa akin na ang bawat unos, gaano man ito kalakas, ay laging may katapusan. 5 taon na ang nakalilipas mula nang iwan ko ang anino ng mga Dasalva, at ngayon, sa paglubog ng araw, ang tanging aninong nakikita ko ay ang sarili kong figura matatag, malaya, at buo. Ang Alona Legacy Resort ay naging higit pa sa isang negosyo. Ito ay naging isang kanlungan para sa mga kababaihang tulad ko, na minsan nang itinapon at minaltrato. Sa bawat kanto ng pasilidad na ito, may mga kwento ng pagbangon. Ang foundation na itinayo ko ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga inang walang matuluyan upang mahanap ang kanilang sariling lakas. Ang kanilang mga ngiti ang nagsisilbing pinakamalaking dibidendo ng aking tagumpay. Isang hapon, habang nakaupo ako sa veranda ng aking opisina, isang pamilyar na wheelchair ang dahan-dahang itinulak patungo sa akin. Si Doña Carmen, bagaman mas matanda na siya at mas mahina ang katawan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng karunungan. Sa loob ng 5 taon, naging mas malapit kami sa isa't isa. Hindi na bilang biyanan at manugang, kundi bilang 2 babaeng nakaligtas sa kasakiman ng mga lalaking minsan naming pinagkatiwalaan. Napakaganda ng lahat ng ito. Alona, mahinang sabi ni Doña Carmen habang nakatingin sa malawak na hardin. Salamat sa hindi mo pagtalikod sa akin, kahit na may karapatan kang gawin iyon. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang balat niya ay tuyo na ngunit may hatid na init. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Mama, ang pagpapatawad ay para sa sarili ko. Ayaw kong bitbitin ang bigat ng galit sa mundong itinatayo ko para sa anak ko. Pinanood namin ang aking anak, si Alon, na masayang tumatakbo sa dalampasigan kasama ang kanyang mga kalaro. Siya ay lumalaking matalino at may busilak na puso. Malayo sa lason ng kasakiman na pumatay sa pagkatao ng kanyang ama at amain. Ang apelidong dala niya ay ang aking pangalan, isang paalala na ang kanyang pagkatao ay hango sa lakas ng isang inang hindi sumuko. Kumusta na nga ba ang mga taong minsang sumira sa akin? Si Bianca ay nananatiling isang madilim na alaala. Isang babala sa bansa tungkol sa hantungan ng kasamaan. Si Rafael at Marco ay nananatili sa loob ng rehas. Kinalimutan na ng mundong pilit nilang nireyna-reynahan. Balita ko ay wala silang tigil sa pagsisihan sa loob ng selda. Ngunit ang kanilang ingay ay hindi na umaabot sa aking pandinig. Ang kanilang tunay na parusa ay hindi ang pagkakulong, kundi ang katotohanang ang mundong pangarap nilang makuha ay mas lalong nagniningning sa ilalim ng aking pamumuno. Tinanong ako ng isang reporter kamakailan kung napatawad ko na ba si Rafael. Ngumiti lang ako at sinabing, ang paglimot ang pinakamataas na anyo ng hustisya. Hindi ko na kailangang magalit dahil wala na siyang halaga sa akin. Siya ay naging isang estranghero na lang na may pamilyar na mukha. Sa pagtatapos ng kwentong ito, nais kong iwan ang isang mahalagang aral. Ang buhay ay tila isang malawak na karagatan. May mga panahong tayo ay lulunurin ng mga alon ng pagtataksil at sakit. Ngunit tandaan ninyo, hindi kayo nilikha para lamang lumutang at magpatangay sa agos. Nilikha kayo para maging kapitan ng sarili ninyong barko. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa kung sino ang nasa tabi mo, kundi sa kung sino ka kapag wala na silang lahat. Huwag kang matakot na magsimula sa wala. Dahil minsan, ang wala ang pinakamagandang pundasyon para sa isang kahariang ikaw mismo ang reyna. Huminga ako ng malalim. Nilalasap ang amoy ng dagat at ang init ng dapit hapon. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangako. Isang pangako na hanggat may Elon, may pag-asa, at hanggat may Alona, may isang pusong hindi kailanman magpapagapi. Ang aking pangalan ay Alona, at ito ang aking huling pahayag. Ang bawat sugat ay nagiging hiyas kung alam mo kung paano ito itatangi.